Ito na lang. Kailan ba maghahain ng kaso si COA kapag may mali silang nakita? Hanggang saang level dun? Recommendatory sila actually. Mhm. So yung mag-file dapat niyan, DOJ, Ombudsman. Opo. Yun. So kumbaga, Yung COA is mainly for auditing purposes. pero sa tingin nyo po, ang usual ba ay tinatapos mo na lahat ng proseso hanggang doon sa notice. Ang sinasabi kasi nila, pag notice of disallowance, yun na yung ano nila. Pag umabot na ba sa ganun, automatic magrekomenda sila sa ombudsman. Kasi sa pagkakaalam ko, yung kanyang witness, hindi na umabot doon sa punto na meron ng notice of disallowance. Yes. Sabi Doon nga na niya. siya sa AOM. Tama. Yes, attorney. Yes. So yung pag-file naman ng criminal case, hindi yan kailangan antayin talaga yung sa COA kasi yung COA is for purposes of auditing. Yung criminal case, criminal in nature yun siya. So as long as may evidence yung mag-aakusa na mapakita na itong essential elements ng crime na to ay ginawa talaga ng accused, pwede na nila yun i-file kasi possible na yun pumasok yung reasonable certainty of conviction na threshold for filing of cases. So hindi kailangan talaga pero kailangan may evidence pa rin sila to convict. Kasi again, kung mag-file din silang criminal case tapos wala naman sila ebidensya rin doon, di wala rin mangyayari. Madidismiss lang din yung case. Pero as to the filing, different aspects po yun. Auditing case, auditing administrative case versus a criminal case. Dito naman tayo sa pagiging accountable officer. Direkta ba na si VP Sara, ang halimbawa, pagpalagay natin na may mali doon sa proseso sa kanilang pag-audit or sa pag-liquidate nila, direkta ba si Vice President Sara Duterte ang mapapanagot? Yung sa joint circular may or na provision kung may designated. So if we follow the plain meaning rule, yung verba lehis, so it's the head of agency or yung designated. Self-explanatory naman po yung provision na yun eh. And that's up to the senator judges how they will interpret it. Pero kung ako, since plain yung words ng batas, wala namang room for ambiguity, then it should be interpreted following the plain meaning rule. Opo. Dito sa nakalipas na mga hearing dyan sa Kamara, kung saan po kayo galing, hanggang sa panayam nila sa media ng mga taga-prosekusyon, laging nababanggit, parang naglalagay sila ng parang ito na lang, inaangguluhan nila na mali yung paggamit ng mga code, ng mga aliases, ng mga pseudonym doon sa parang yan yung kanilang pinalulutang na issue. Yes. Nasagot ba ito during sa trial at ano ba ang malinaw na dapat maintindihan ng ating mga kababayan ukol dito? Yung magandang point, yung magandang question and answer portion as to that point, yung tanong ni Senator Lacson, diniscuss niya yun na is it normal or proper ba na gumamit ng aliases? Which I believe sinagot ng yes nung witness. Tapos may mention pa si Senator Lacson doon na usually ida-divulge lang yung confidential information once declassified na yung operation or yung confidentiality aspect. So hindi in simple terms, hindi po porkit nakatawa yung mga pangalan ay ibig sabihin that's already an impeachable offense. Kasi meron pa rin pong confidentiality rules, di ba? And yung maganda nga po, mas maganda kung panoorin nila yung kay Senator Lacson talaga na question and answer. Kasi na-discuss yun ng maayos doon. Opo. So, kung ako pala tanong, it's proper to use aliases kasi it's for confidential purposes naman talaga. And yung sa 1992 na circular na sinight din mismo ni Attorney Poe, yung pinakita niya, naka-explain din po yun doon eh. Tsaka kung pakikinggan din natin yung witness, wala din siyang direkta na pagtutol kagaya ng gimmick na ginagawa ng mga nasa prosecution na talagang nilalagyan nila ng kulay na mali yung paggamit ng code. Pag tinanong mo siya, direkta, sabi niya silent yung batas, hindi sinasabing bawal, hindi rin sinasabi na hindi bawal or no. Yes. Doon pa lang malalaman mo, di ba? Yes, so dyan natin makikita yung quasi-political side talaga ng impeachment. Kasi baka hindi nila mapa-convict or lacking in evidence sila mapa-convict. So bawi na lang sa quasi-political angle via yung mga side remarks na ganyan. Yan yung yan yung isang aspect ng pagiging sui generis talaga ng impeachment. Yan yung masasabi ko na lang dyan, Admar. Opo. Na may politika pa rin talaga kasi yung impeachable officer is a politician. So kung hindi mo mapa-convict,
di try natin siguro yung i-try na lang nila apektahan yung political capital ni VP Sara via those side remarks. Sabi Yun nga yung nila, possible scenario dyan. dalawa daw ang korte dito impeachment court at court of public opinion Yan yung reality sa impeachment, lalo na dito kasi politician nga. Tapos politicians din yung prosecutors, politicians din yung judges. So kung example, tayong taong bayan nanonood, hindi natin gusto yung action sa mga prosecutors, ng senator judges, edi bawian na lang sa 2028 elections. Opo. Yun yung isang aspect doon. Opo. Dito tayo sa ano naman, sinasabi pinalulutang nila na walang OR, puro AR. Ito rin yung ginagawa nilang inaangguluhan na parang masama, no? Acknowledgement receipts lang yung kanilang mga binibigay. Nasagot din ba dito sa sa trial nitong nakalipas na mga araw kung mahigpit bang ipinagbabawal na puro AR lamang po? At yes po, attorney. So, papasok pa rin yan dun sa confidentiality kasi syempre, kung hindi nga sinabi ng isang tao yung real name niya, bakit naman siya mag-issue ng OR na may real information niya or yung taxpayer identity, yung TIN number niya? E di nawala din yung purpose ng aliases nun. And sinabi din niya ng witness na pag yung mga informant, mga tao, hindi naman kailangan ng ORs talaga. And even dun like sa mga, yung sa safe houses, so, same pa rin po kasi confidential Why will you issue an OR with your TIN number, your personal information? So, mawawala yung confidential purposes nung fund na yun, kung i-issue yun. Opo. And again, Admar, basta yung main point talaga dito, this is an auditing issue lang kasi yung sa COA talaga So, again, it does not mean kung na-violate or hindi nasunod strictly yung auditing standard, it does not mean na may actual crime kang ginawa. Opo. Yun yung nami-mix and match kasi ng tao. Ibig tingin kasi nila porket may COA, automatic, may mali kang ginawa. Yung purpose talaga ng COA ay hindi mo nasunod yung auditing requirements. Pero kung gusto mapanagot as to the criminal liability yung isang tao, you have to prove the essential elements din of plunder, graft and corruption, or malversation. Depende kung ano yung criminal case na ifa-file. Opo. Meron dito hindi dapat i-mix and match talaga yung legal issues. Pati yung merong audit query ba yung tawag nun? Minamasama din, attorney. Masama bang magtanong, halimbawa, may hindi ka naintindihan sa paunang report na saglit lang, ito, ano ba talaga yung kailangan? Meron ka lang kaming ganito. Mali ba yun, attorney? It's always normal to clarify, even in regular cases, diba? Pag hindi ka sure, hindi mo maintindihan yung sinabi ng opposing counsel, hindi mo maintindihan yung ruling ng judge, syempre mag-ask ka for clarification. Kasi that's part of due process Why will you act on something na hindi mo fully naintindihan pa yung ina-allege against you? So, that's expected and normal lang. Kasi ano naman yan right to be notified and right to explain. Opo. So, dun yun papasok sa right to be notified mo kung ano yung proper talaga na gusto or kung ano yung gusto talaga i-point out na ina-allege against you. Opo. Ito rin, ang laging minimension ng mismong taga-COA na witness, si Wamil, Attorney Wamil, ay yung Joint Memorandum Circular 15. Pero ipinunto doon sa cross-examination ng depensa yung dalawang batas sa Revised Penal Code tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Now ngayon, bawal mag-divulge. Opo. Pag mag-divulge, may possible para sa liability. kaalaman lang ng ating mga kababayan, saan ba ang mas mananaig? Itong Joint Memorandum Circular, COA, DBM, o itong dalawang batas na ito? Or dapat pagsabayin lagi ito na bilang auditor sa paghimay sa paggastos ng confidential fund? Meron din kasi ang hierarchy of laws So the Constitution, regular statutes, then mga internal rules. So yung joint circular is internal rule. So hindi siya pwede mag-go against or mag-amend ng mga Republic Acts. So if a Republic Act or a general statute like yung sa Revised Penal Code nagsabi bawal mag-disclose or yung dun sa RA 3019 bawal mag-disclose, hindi yun pwede amendahan ng isang joint circular, yung provisions na yun. Opo. So in other words, hindi ka pwede mag-disclose talaga ng confidential information just because sinabi ng for auditing purposes. Kasi may criminal liability yun Ang ano din dito, attorney, kasi 'di ba, pag unang part sa pagpresenta ng witness, pinapakilala para ma-establish yung credibility, mas lalong mababawasan yung credibility kasi una, abogado ka, CPA lawyer ka.
Tapos, hindi mo, lagi mo lang binabanggit yung Joint Memorandum Circular. Hindi mo nababanggit nga doon sa pagiging witness mo yung RPC, tsaka Other yung laws, itong yes. yung mga iba pang mga batas. Attorney, pati rin yung sunod-sunod na pagtatanong ni Presiding Officer Chis Escudero. Medyo doon yata parang hindi nakahanda ang witness sa attorney. So, ayoko masyado maging conclusory as to this kasi yung judges talaga, senator judges, yung may trabaho niyan. Pero yung masasabi ko lang, maganda talaga yung point or yung part nung kay Senator, kay Presiding Officer Escudero. Kasi doon, tinatanong niya na hindi mo pala alam itong jurisprudence na to, na ito yung sabi, yet you kept on citing this repeatedly since day one. So, doon pa lang, I think, may kita na ng general public kung ano yung possible sentiment ng presiding officer in relation to that witness. Opo. Dito naman sa kredibilidad ng witness kasi giniit talaga niya na sa tagal niya sa COA, particular na yung sa ICFAO, no, yung mismong nag-audit doon sa Intelligence at Confidential Fund since 2014 yata. Giniit niya na wala siyang alam at bukod tangi na si Vice President Sara Duterte lamang ang may intelligence fund or confidential fund. Now ngayon, na-debunk ito ng depensa at merong dokumento na nagsasabi na merong confidential fund din si Vice President Binay. Now ngayon, humirit pa siya ng tanong. Ang mismong witness, sabi niya, ang tanong, na-liquidate ba yan? Saglit lang, di ba? Sila ang taga-liquidate ng mga pondo mula sa Office of the Vice President din. Anong masasabi nyo dito? Bawas kredibilidad ito, attorney? Ano na lang tawagin ko, bawas pogi points na lang. Kasi ayoko masyado maging conclusory yung statements. Bawas pogi points kasi yung action na yun ng part nung office ni VP Binay, that's official, official functions ng isang government. So, dapat alam niya yun. Theoretically. Tsaka, lalo na he is making bold claims ba na ganun ka laking claim. And he's a lawyer also. So, pag lawyer ka kasi, madami kang mataas credentials mo as a witness. Mas mataas yung expectation sa'yo. Yun yung reality talaga. Tapos pag nakikita na hindi ka talaga expert dun sa profession mo, bawas ngayon ng pogi points. Opo. Sa isang witness. Ang napansin ko lang din po, di ko alam kung napansin nyo rin po, attorney, yung mga witness na nailatag nila, parang bitin yung yung naging role. Kumbaga parang kulang. Like kagaya dito sa witness nila sa yung sa COA. AOM. Oo, hanggang doon lang sila. Yung sa NBI din, parang limitado lang din. Tapos, ang napansin ko, bakit lahat ng mga naging witness na ilipat agad? Alam mo yung parang nakita ba yung nagkataon lang ba, di ba? Yung sa NBI, after nung naging regional director na ng BARM, ngayon regional director na yata sa inyong lugar sa Eastern na Visayas si Lotok. Tapos yung isa naman nailipat na, hindi na siya sa cybercrime. Ito namang si COA biglang nalipat na rin ito sa Pasay. Ano masasabi mo sa mga ganitong klase din na witness? Or ano na lang yung dapat na yung may kredibilidad na witness talaga na may personal knowledge all the way, attorney? So, mag-comment muna ako dun sa paglipat. Yung sa mga paglipat naman kasi pag-appoint, at the end of the day, whether or not qualified ba yung appointee to the position or yung ipopromote. So kung qualified sila, wala namang question doon. Pero of course, hindi rin mabiblame ng government kung may questions yung general public kasi din yung timing ng mga pag-transfer, pag-appoint, pag-promote. Medyo somewhat dikit masyado doon sa impeachment process. So kung i-criticize yung government ng general public because of those promotions, yung point ko lang ay dapat i-expect din yun ng public. Kasi nga may mga din sa timings talaga. And then, as to dun sa Hilaw, yung masasabi ko na lang currently, yung witness na to mukhang yung point lang talaga gusto nila i-present na na may AOM which eventually led or yung part niya nag-recommend siya na mag-file ng notice of disallowance. Yun lang. So, ano pa currently, may may trial dates pa yung prosecution, so baka may ipe-present pa silang witness dun naman sa notice of disallowance side. Kasi from my understanding, ito lang yung sa AOM and sa notice of suspension pa lang for this witness. Opo.